Ako po si Dalwin, ako po ay third year PS Psychology student. So, ang akin pong sasabihin sa inyo, ang aking ituturo sa inyo ngayon ay ang environmental cleanliness and sanitation. Dahil nakikita naman po natin sa ating kapaligiran na maraming kalat na maaaring magdulot ng iba't ibang sakit at mga negatibong resulta o negatibong mangyayari sa ating katawan. Kaya mahalagang malaman natin kung paano natin mapapanatiling malinis ang ating kapaligiran. Kapaligiran o environment. Ang pinagsama-samang kabuuan ng lahat ng kapaligiran ng mga nabubuhay na organismo, kabilang na ang mga natural na pwersa at iba pang mga bagay na nabubuhay na nagbibigay ng mga kondisyon para sa pagbuo at paglago, pati na rin ng mga panganib at pinsala. So, ang kapaligiran, ito yung nakikita natin. So, binubuo siya ng iba't ibang organismo. Kasama na tayo mga tao, ang mga puno, ang mga hayop. So, yun ang bumubuo sa kapaligiran natin. Kalinisan o cleanliness. Ang estado ng magiging malinis o ang ugali ng pagpapanatiling malinis ng mga bagay-bagay. So, ito naman ay alam na nating lahat kalinisan. Kung paano natin mapapanatiling malinis ang ating kapaligiran. Pagkalinisan ng pagtataguyod ng kalinisan sa pamamagitan ng pag-iwas sa pagkakaugnay ng tao sa panganib na dulot ng mga dumi o basura. Proseso ng pagpapanatiling malinis ng mga lugar mula sa dumi, infeksyon at sakit. So ito yung mga iba't ibang paraan kung paano natin mapapanatili ang kalinisan ng ating kapaligiran. Makikita natin dito sa slide. So ating makikita dito sa mga larawan sa unahan ang kasulukuyang kondisyon ng ating kapaligiran. Kita natin na ang mga basura ay hindi tama ang pagkakahiwa-hiwalay at kung saan lamang nakatapon at hindi nakalagay sa tamang lagayan katulad ng basurahan.